So, yung magkaroon po ng mga ganong usapin tungkol dito, no, tungkol sa inyo, tungkol kay Dave, ay talaga pong makakatawag ng atensyon yan. No? Hindi po maiiwasan yan. Marirecall at marirecall po talaga yung mga nakaraan. Kaya yung interest ng tao ay hindi po agad-agad mawawala. After ni Daisy mag-post ng isang mensahe na tayong lahat ay nag-isip sa nilalaman ng kanyang cryptic message pa. Hindi na cryptic yun kasi near to mentioning the name na lang ang kulang di ba? At alam na natin yung kwento no? After her, biglang nagparamdam din si Steven, no? There are some of us na nagko-content na about dito sa mga nasabi ni Steven. And I just want to share some of it also, no? Ito opo ay para hindi ma-hype yung issue because as we all know, 'di ba, kahit wala na si Dave sa poder ng mga manalastas, siya po ay parte pa rin ng mga taong sumuporta sa kanya. So yung mapag-usapan siya muli kahit wala na siya sa manalastas, nagkakaroon pa rin po yan ng interest sa mga kababayan natin. Especially yung mga taong naniwala talaga kay Dave na siya ay mapapabago ni Tekram. No? Dahil marami po ang naantig sa buhay, sa kwento ng buhay ni Dave nung siya ay nasa Divisoria pa. Then suddenly, may mga taong kumuha na ang inisip natin, kaya ba nila? Hindi ba gagawin ni Dave yung ginawa sa kanila? And now, we are seeing this kind of post, na hindi man nagpapangalan, pero alam natin kung sino yung pinatutungkulan. Then, after that, yun nga, si Steven, meron din mga sagot na kumbaga cryptic, pero we know. And how come? Is it a coincidence sa post ni Dave or ni Daisy? No? Para si Steven ay magsalita rin ng gano'n na alam naman natin kung bibisitahin nyo yung FB page ni Steven is more on supporting Duterte siya. No? Pero naisingit niya po yung kanyang mga komento after mabasa natin yung post naman ni Daisy at yung sinasabing sagot daw ni Dave. No? So yun po ang lalamanin ng content ko na to. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So, allow me to share, itong post muna ni Daisy, na she is trying, to somewhat change the direction of our malilikot na pag-iisip by posting this. Yan. Oops. Stay natin doon. Okay, eto. Allow me to read. Nagkaroon ng content mga naturulog na YouTube creator. Kasi yun lang naman ang alam nilang gawin at pag-usapan ang pangyayari sa paligid nila. Walang ka-effort, nagkapera sila. Iba naman umasa pa at marami sa mga nandito, chismosa, tulad ng nagbabasa nito. Pasensya naman, Bensi. Nag-post ka interesting yung post mo. That's why makikimarites kami. Ito naman, parang hindi YouTuber Parang hindi mo alam yung galawan. Yan, wala tuloy. Okay? So, eto. Tingnan mo mamaya. May magko-comment na naman. Yan ang hindi maganda. Nakamove on na nga kami, kayo hindi pa. Pero salamat sa inyo, at least naranasan ko magka 100 plus views sa FB. Galing na strategy pala Okay? So, she's trying to say na ito ay estratehiyan niya lang para mapansin yung kanyang FB page, FB account at siya ay makagain ng 100k views, And, congratulations, Ma'am Daisy at
Kumaga, nagtagumpay ang iyong plano, no, na mapansin ka. And always po yan, no, Ma'am Daisy, na ikaw ay mapapansin. Because as we all know, isa ka sa talagang number one, no, na supporters at defender ni Dave. And for us to see or to show post ninyo na parang nanghihinayang ka, na parang humihiwalay na, or hindi na maganda ang kalagayan ni Dave sa inyo, no, and seeing also, no, the comment of one of the viewers na mayroong sinagot si Daisy, ay si Dave, no, I don't know which one comes first, yung post ba ni Daisy o yung post daw ni Dave, no, kasi meron daw post si Dave na parang nagpaparinig din. Okay? So yung magkaroon po ng mga ganong usapin tungkol dito, no, tungkol sa inyo, tungkol kay Dave, ay talaga pong makakatawag ng attention yan. No? Hindi po maiiwasan yan. Marirecall at marirecall po talaga yung mga nakaraan. Kaya yung interest ng tao ay hindi po agad-agad mawawala. Kung kayo po ay nakamove on na, no, kaming mga content creator, reactor, nakamove on naman na. But seeing this kind of post, no, will trigger our malilikot na pag-iisip. At makakapag-isip po kami ng, oops, eto na ba yung sinasabi namin na balang araw, kayo naman ang susuwagin? Di ba ba? So, pagpasensyahan nyo na, Ma'am Daisy, kung isa ako sa mga hindi makamove on. Ako po yung nagtataka lamang, bakit po nangyayari ngayon yan? No? Na, ngayon ba, na-realize ni Dave na mali na yung ginagawa niya? Or talagang meron siyang gustong direction na gawin na ayaw ninyo? No? Na yun ang gusto niyang mangyari. Diba? Na nagkamali kayo ng pagtulong sa kanya dahil ngayon kayo na ang sinusuwag. Okay? So hindi po maalis sa amin yan. Kaya nga po maraming speculations ngayon. At one of those ay babalik siya sa Manalastas with the conditions, no? I just heard this, no, sa ilang mga vloggers and sa mga nagko-comment. Nababalik siya sa Manalastas but living a separate place sa loob ng compound ng Manalastas. I'm not too sure. Those are truths, no? Parang hearsay lang naman yan. So I don't believe on that. And sa tingin ko, hindi rin naman siguro babalik si Dave sa poder ng Manalastas. At kung bumalik man siya, for sure, hindi siya tatanggapin ng Manalastas din because of what he did before, no? Yung mga sanlitang binitawan niya. Although nagkapatawaran na yan, pero yung respeto, yung trust, hindi na po yan mababalik. So doon sa nag-speculate na maaaring bumalik si Dave sa Manalastas, isa po ako sa nagsasabing yan po ay malabo. Nagkapatawaran, yes. But to be with the Manalastas for the second time, after all those words na binitawan niya against kay Maramil sa Manalastas, imposible na po siyang pabalikin ng Manalastas. Now, if yan ay ginawa ni Ramil at ng Manalastas, then it's their choice. Pero ako, nagbe-base lang po sa mga binitawan nilang salita sa isa't isa. Okay? So, doon po sa nag-speculate, that's your opinion. Pero doon po tayo lumugar sa mga nangyari before na kung pababalikin man siya. No? So, itong post ni Daisy, sagot niya ito doon sa ibang, yun nga, no, nag-isip na si Dave nga yung kanyang pinatutungkulan. But, if you read that post by the line, no, maintindihan nyo po na alam nyo kung sino yung tinatarget. Pangalan na lang ang kulang. No? And after that, ito naman po, yung mga naging post ni Stephen. No? May mga sagot siya doon sa mga post. Meron siya mga sa ano eh. Okay, ito. This is one of those na mga parang na nabanggit ni Stephen, and I'm not sure if he is pertaining to someone na dati niya nang tinulungan, no? Okay? So, ayan. Ito yung sabi ni Stephen. Wait, fix it better. Ayan. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka or self-supporting student, as we all know that you're sufficient in your vocal writing and public speaking skill. Meron yan si Dave. No? So, hindi pa ako sure, no? If siya talaga yung pinapatungkulan niyan. Ngayon, kung
mapatunayan mo na kaya mong magtrabaho at the same time study, dyan ako saludo sa inyo. So, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. May mga nagsasabi, these are, may buko dito, meron pa, no? And there's another one, no? Hindi po yan, dito po tayo sa comment. Parang walang kinalaman to eh. Yan, post na yan. Kaya lang, may nag-comment kasi, ano, ayan, itong si Liway Hermoso, musta na po si Biel? No, yan yung tanong sa kanya. Ang sagot niya, it's been a while that we didn't chat. But as far as I know, he's okay. But sometimes it's okay to be not okay. You know what I mean? So, different na interpretation, different meaning. Depende sa kung paano natin uunawain. Diba? Sometimes it's okay not to be okay. So, may mga kinalaman ba yan sa nangyayari ngayon? Kay Dave, kay Daisy, kay Francis, at kay Stephen. May mga nagsasabi pa nga na ano na to? It's Daisy, Stephen, Francis, and sino yung Melanie? No? Parang may ganon, may mga ganon mga usap-usapan. So, sa ngayon, yan lang po yung kaya natin gawin. Speculate, educated guess, and observe, analyze kung ano ba yung nangyayari uli ngayon. O hindi po natin pinapalaki yung issue katulad na sinasabi ko. Tayo lang po ay nagtatanong dahil nung umalis si Dave, isa po ako sa may hanging questions. No, isa po ako sa nag-wish na I hope sa pag-alis ni Dave, maipakita niya sa Manalastas na yung hinahangad nila na siya ay makapagtapos, magkaroon ng magandang kinabukasan, no, kahit wala na sa Manalastas, ay mangyari. Pero kung may mga ganong post si Dave at may mga ganyang parinig or cryptic message si Stephen, mawawala na sa kanila. I mean, Dave will be alone together, not alone, together with Francis. Na alam naman natin, di ba, ang sumusuporta kay Dave na yun ay sponsor pa rin at si Francis. And we don't know how good is the finance of Francis. Although, alam naman natin na may nakuha siyang pera sa Manalastas na more than $1 million also, no, plus the jewelries and motor. Pero na-mention nga, di ba, ni Daisy doon sa kanyang post na nawala yung motor, alahas, di ba? And may blanco. Is it the money? Remember, nagkaroon ng endorsement si Dave. Diba? Ang Pilinat ba yun? So we don't know if that is a venture of Rex and Dave. So, baka ginamit ni Dave yung pera para doon sa product nila yon, or it's all Rex money. And si Dave lang nag-endorse. No, so there's a lot na pwede nating i-consider, no, sa nangyayaring ito ngayon sa mga post ni Dave, ay ni Daisy, at yung sagot ni Dave. So sila rin ba ay nagkakalabuhan? So paano na? Kung totoo ngang nawala na yung mga bagay na yun na naibigay kay Dave. Kasi alam naman natin, marami ang sponsor na nawala kay Dave, na nanatili kay Tekram. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and always po, matuto kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.